Po ng Panginoon, magsiparito kayo mga napapagal at nabibigatang lubha at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. No? Come unto me. Ang sabi niya, all your labor and heavy laden, and I will give you rest. No po? Purihin po ang Panginoon. Saan matatagpuan yun? Matthew chapter 11 verse 28. Yan po. Okay? Christ-centered life. Ano po? Yan po, tayo. Yung buhay natin. Kinakailangan sentro kay Kristo. Kasi wala kang magagawa kung sa sarili lang po natin. Maliban ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Ang sabi po dyan, Galatians chapter 2, verse 20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. No? At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya. No? Sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Kung nabubuhay tayo, ang sabi diyan, dahil kay Kristo. Hindi dahil sa ating kaisipan, kalooban, pagnanais, kundi si Kristo na nasa atin. Christ-centered life. Tayo manalangin. Amang Banal, marami pong salamat muli. Narito na po kami sa yugto na kung saan Diyos magkakaroon ng pagsasalo-salo, Panginoon, sa biyaya ng iyong katotohanan. Bless mo po ang bawat sa amin. Pagpalain at patuloy Diyos na igawad sa amin, Panginoon, ang biyaya ng paglago na espiritual, kalakasan sa espiritual, at biyaya o Diyos ng pagpapatuloy, Panginoon, sa paglilingkod para sa iyo. Pagpalain mo po ang aming pagsasalu-saluhan. Gayon din, Panginoon, busugin mo kami sa buhay espiritual. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Sa panahon pong ito, pangkaraniwan na po nating tanawin at kaalaman. Ano po? Kadalasan ito po yung larawan na sa pagpapalit ng taon. Ano po? Ang tao, hinahanap niya yung mga bahagi ng mga pagbabago sa kanyang buhay sa mga bahagi ng sanglibutan. Di po ba? Sa mga bahagi ng kanyang paniniwala, sa mga bahagi ng mga pamahiin, sa mga bahagi ng mga haka-haka, at sa mga bahagi ng pag-adapt ng iba-ibang paniniwala. Yan. Now, na lahat ng ito, kung atin pong titignan, ni katiting, wala sa Biblia. Wala sa banal na kasulatan. Kailan lang, pinanonood ko sa Facebook, by sikat-sikat na mga artista, mga milyonaryo. Akalain mo, hawak-hawak yung kumpol ng ubas. Kulay green yung ubas eh. No? Kumpol ng ubas. Nandun siya sa silong ng lamisa. Nakakita na kayo? Sino nakapanood dito? Okay? Andun sa silong ng lamisa, nagsisiksik doon. Sige, ang banat ng kain ng grape, no? Ng ubas. Pagkatapos noon, makita mo, nung matapos na, lumabas na siya, talon siya ng talon, talon siya ng talon. Mga ano yan. Hindi natin alam kung ano ang kahulugan ito, pero alam nila kung anong kahulugan ito. Ang alam ko lang siya nagtatalon na ganito, talon ng talon, ay yung bahagi ng humihingi na tumangkad siya eh. No?
Yung iba nga nagsusuot ng mga maraming bilog, ng mga kasuotan, para pagsapit ng palit ng taon, marami siyang pera. Pamahiin. Kaya nauso po rito, sabi ng isang pagbibiro sa Chinese, superstitious belief. Ang sabi diyan, huwag kayong bibili ng mga bilog kasi gugulong lang yung swerte niyan. Huwag kayong bibili ng mga bagay na nasa dagat, sa tubig, kasi malulunod lang yung swerte ninyo. Huwag kayong bibili ng 4 ang paa. Sabi niya, ang bilis tumakbo niyan, na lalayo sa inyo yung swerte ninyo. Huwag din kayong bibili ng mga may pakpak, kasi lilipad lang yung mga swerte ninyo. Pamuntra yun sa kanila kasi, kaya makikita natin, pag Chinese, yan ang mga nagdadala niyan Chinese, Kastila. Yan. Grabe ang mga superstitious belief. Kaya makita nyo ngayon, nauso na ngayon. Inadapt na ng mga Pinoy na pag tumayo ka ng bahay, nagtayo ka ng bahay, kailangan yung mga bintana mo, mga pinto mo, ayon doon sa kanilang tinatawag na ponsoy. Di ba? Yung sala mo, yung kusina, yung balkon, ultimo, yung mga pintura ng bahay mo, bawat bahagi ng kwarto, kinakailangan dumaan sa ponsoy. Alam ba niyo yung ponsoy? Hindi ko naintindihan yun. Ponsoy. No? So, pati yung mga paso, yung mga halaman, kung saan dapat nakalagay. Kaya siguro walang swerte kami dumarating kasi ang dami ng paso dyan na nakapaikot. No? Dapat pag-aralan namin yung ponsoy. Pati yung mga year. Yan. Year of the snake, year of the dragon, year of the rooster, year of kung anong year. Andyan. Na ang lahat ng ito, malayo. Pagdating sa pagtitiwala, wala ang Diyos. Kita natin? Makita ninyo, hindi magkamayaw yung bilihan ng mga bilog-bilog na yan. Lahat ng bilog. Di ba? Binibilog lang ulo nila lahat. Bilog. Simbolo ng lahat ng yan. Number 1, ang tao, ang hanap niya, fame, wealth, and glory. Ano sa Tagalog nito? Katanyagan. Ano po? Kayamanan, karangalan. Kaya ang tao, kahit na wasak ang buhay, pag maraming pera, ina-idolize yan. Nire-respeto. Sinusunod. Kinatatakutan. Yan po yung takbo ng sanglibutan po ngayon. Now, dapat po natin makita na mayroon pong dalawang yugto ng buhay. Buhay na temporal at buhay pangkasalukuyan, buhay na pang-eternal, at buhay na hinaharap. Ano po? Dalawang uri ng buhay. Buhay na sa pangangasiwa ng kapangyarihan ng laman, at buhay na sa pangangasiwa naman ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Now, dito po sa bahagi ng ating talata, ipinakikita po dyan ni Apostol Pablo na bahagi ng kanyang buhay sa kasalukuyan, ay bahagi na kung saan sa presensya ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi na po siya sa presensya ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi niya, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng
pananampalataya. Sabi niya, kaya hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Na po? May direksyon. Na po? Lahat-lahat. Kung makita po natin lahat ng ating mga buhay. Pag wala si Kristo sa buhay mo, diskaril ka talaga. Ang ganda ng inawit ng ating kapatid. Na po? Pagsubok. Sino ba hindi nakakaranas nito? Lahat. Lalo na kapag kaanak ka ng Diyos. Kailangan mo ng mga pagsubok. Okay? Ano yung pagkakaiba ng pagsubok at tukso? Ha? Pagka nagkaroon ka ng pagsubok, masakit. Tandaan mo yan. Masakit ang pagsubok. Pero, habang sinusubok ka, lalo kang pinatatatag, pinalalakas, pinagaganda. Na ang dulo niyan, sa iyong ikaw gaganda. Yung pinakadulo ng finished product ng pagsubok. Yung tukso, hindi masakit. See? Lahat ng yan, para sa isang Kristiyano. Tandaan niyo, anak ng Diyos. Hindi naman sinusubok yung hindi anak ng Diyos eh. Hindi niya kailangan yun. Yung anak lang ng Diyos, sa kanya kalalakas. See? Hindi naman tinutokso yung mga hindi anak ng Diyos. Eh, ba't niya tutuksuhin? Ba't tutuksuhin ng Diablo? Eh, kanya na yun eh. Di ba? Lahat ng yun, kapag wala kang Kristo, sa Diablo ka. See? John chapter 8, verse 44, anak ka ng Diablo. Yan ang sabi diyan, pag wala kang Kristo, hindi ka natutuksoy ng Diablo. Ha? Kanya ka na eh. Pero ang tukso, pag tumama sa atin, masakit. Ay, masarap. Masarap. Di ba? Kaya nga Kaya yung nagkaroon ng karanasan, tukso, layuan mo ako. Di ba? Kasi masakit. Dahil ang dulo nun, si kawawasak. See? Yung pagsubok, masakit, pero ang dulo, masarap, maganda. Pero yung tukso, masarap, pero yung dulo, si kawawasak. See? Yan po yung pagkakaiba ng dalawa. At tanging mga anak ng Diyos ang para diyan, makakagamit po niyan. Nagaganap sa kanila. Now, Christ-centered life. Ang sabi diyan, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ang sabi diyan, Christ-centered, Christ liveth in me. Si Kristo na nakatira sa akin. Na po, ang nakikita sa akin, kung ano ang performance mo, na nag-iisa ka lang, sa kwarto mo, sa sarili mo, sa bahay mo. Ito rin yung performance mo, kahit sa public ka. Ito rin ang performance mo, kahit iahalo ka pa sa marami, nakikita si Kristo sa buhay natin. See? May mga tao, may Kristiyano, pag sila na nag-iisa, iba eh. Ibang kanilang pagkatao, ibang kanilang ugali. Pag nasa labas na sila, iba na rin. Pag nakahalo sila sa marami, iba. See? Pero tayo, kapag kaanak ka ng Diyos, ikaw rin na nakikilala kahit saan kang ilagay. Na mag-isa ka man, o marami mang nakakakilala sa iyo. Ito, si Kristo ang nakikita sa buhay mo. Na po? Hindi po yan katulad ng sinasabi natin. Ano itong talentadong Pinoy? Ano ba ito? Klaro ba yung dating? Ha? Baka isipin ng mga nakikinig sa labas, nagmumura si pastor. Talentadong Pinoy. Ha? Hindi ako nagano ng ganito. Talentado Pinoy. Ha? Yung bang nakikita may talentadong Pinoy. Pag nakatagilid niya, kapantalon. See? Pagkatapos may bigote. Lalaking lalaki, may patilya siya, haba. Ganyan. Pag nagpaling naman sa kanan, nakapalda siya.
Meron siyang bulaklak. Yeah? Meron naka-eyebrow. See? Maganda. See? Pag humarap, hati. Pag tumalikod, ganun din. See? Hindi po tayo ganun na mga talentadong Pinoy. Mahirap yun eh. Pag nasa kaliwa ka, wow, si pastor ito. Di ba? Pag pumaling ka sa kanan, wow, si SB ito. Oh. Di ba? Pag humarap ka ganyan, wow, si businessman to. Oh. Pag tumalikod ka, hindi ko kilala yan. Ano man ang forma mo, si Kristo ang siyang nakikilala. Ano po? Now, dalawang bagay po ang Kristiyano. Ayan. Two kinds of Christians. God-made at man-made. Basahin natin ang unang, yung Juan 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalatay sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ito yung isinagawa ng Diyos. Yung tumanggap sa ating Panginoon Kristo. Yung bahagi ng pakikisa na po sa isang relasyon, sa isang kaugnayan, sa isang covenant na po tulad niyang dalaga at binata. Diba? Nagligawan. Karoon sila ng sumpaan. Papakasal. Nung makasal na, ayun na. Yung lalaki, mayroon ng pananagutan sa babae. Yung babae, mayroon ng pagaganagutan sa lalaki. See? Yung authority, nasa kanila na. Ito po yung authority ng relasyon. See? Pagkakaroon po nila ng bahagi ng kaugnayan sa isa't isa. Yan po yung tinatawag nating gawa ng Diyos sa bahagi ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Pag tumanggap, sumampalataya sa Kanya. Ano po? Ang ikalawa, man-made, sa verse 13, sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, o sa kagustuhan o kagagawan ng tao. See? Pansinin niyo yan. Ang mga bagay na yan. Kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Naging anak tayo ng Diyos dahil sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi sa pamamagitan ng kalikasan, hindi sa pamamagitan ng gawa ng tao. Marami pong mga reliyon na gumagamit ngayon, mga tao, na ginakabit nila na sila Kristiyano, na ang totoo, wala silang kaugnayan kay Kristo. Nakukuha ba natin? Wala silang relasyon kay Kristo. Ikinakabit lang nila, kinikwentas lang nila. See? Papasok sila Kristiyano. Pero nakakalungkot. Alam nyo, pumunta kayo kila Mrs. Dana DC. Mga alas 7 pasado. Tingnan nyo dyan. Pag nandyan na, mag-alas 8, bago isara ang pinto, malaking simbahan dyan, paspas yan. Hitit ng hitit sila. Nakahilira yan, mga nakaputi, ha? Kahilira yan. Paspas sila ng soob ng kanilang mga sigarilyo. Kasi magsasara, alas 8 eh. So pagpasok nila yon, yung buong nila, simbahan, amoy sigarilyo. Pag lumabas sila, ilang oras sila dun sa loob, dinodoktrina, paglabas sila, pati ministro, kasama yan. See? Gawa ng tao yun. Tawag nila sa kanilang sarili, Kristiyano. Marami dyan sa mga simbahang malalaki, mga Kristiyano. Tayo hindi. Hindi nagliligtas ito. Mapapahamak tayo kapag ka ito inasahan natin sa ating kaligtasan. Hindi po yan. Ang kaligtasan ito, yung personal na relasyon mo kay Kristo. Yun po ang magliligtas sa atin. Ang sabi ng ating Apostol Pablo, ang sabi niyan, kanina, sabi niya, kung nabubuhay man ako,
Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin, sa ating pakikipag-isa. Kaya tayo nandito kasi mayroon tayong Kristo. Nauna po yung Kristo sa ating mga buhay. Yun po, kaya tayo nagkakaroon ng pagsasama-sama, mayroong kagalakan, nagpupuri sa Diyos, kasi isang Diyos na ating sinasampalatayanan. Hindi tayo nandito para maligtas. Mali, papahamak tayo nito. Kaya tayo nandito, dinala ka ng banal na Espiritu dito para ka magkaroon ng kagalakan sa iyong relasyon sa Panginoon. Nauna na yung ating relasyon sa Panginoon. Hindi tayo doon katulad ng iba. Sumanib ka rito, umanib ka rito, maliligtas ka. Pagkatapos, pagka tiniwalag ka, hindi ka naligtas. Hindi ganon. Hindi ganon ang kaligtasan na termino ng ating Panginoon Kristo. Ang sabi rin, manampalataya ka sa Panginoon, maliligtas ka. Magpakailanman. Forever. Na po, bagamat kailangan ang presensya nyo bilang inilagay ni Kristo sa pangangalaga sa ilalim ng Christ the Savior in you. Na po? Now, sa 2 Corinthians, chapter 5, verse 17, pansinin po ninyo, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. See? Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Alam po nyo, pagdating na mga ganyan, ang daming New Year's resolution na ginagawa ang tao. Di ba? Hindi na ako iinom, hindi na ako magsusugal, hindi na ako magdadrugs, hindi na ako magninigarilyo, hindi na ako maraming hindi. Okay? New Year's resolution yan. Masusunod niya yan. Unang linggo. Pangalawang linggo, hirap na siya. Pilit siyang lumalaban. No? Pangatlong linggo, balik siya sa dati. Bakit? Siya lang ang nagsisikap na magbago. Try niyo maglambitin. Dalhin mo yung bigat mo. Hindi ka magtatagal. Bibitaw ka at bibitaw. Hindi mo kaya yung bigat mo. Laman. Pero kapag kasi Kristo, ang sabi diyan, bumitaw ka man, hindi ka niya bibitiwan. Yan yung pagbabago. If anyone be in Christ, he is a new creature. Bagong nilalang, bagong silang, bagong pagkatao, hindi na po sa laman, kundi sa Espiritu. Ito po yung sinasabi. Kaya pinag-aralan natin yung tinatawag na bago. No? Walang dadaling bago, yung 2025. Maraming umasa dyan ang pagbabago. No? Ang sabi dyan, hindi po yung ating pag-iisip. 2 Corinthians chapter 5, verse 5, tignan po natin. Ang Diyos mismo ang naghanda sa amin para sa ganitong pagbabago. See? At ibinigay niya sa amin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. May pledge, may deposito, see? May tatak sa iyong pagbabago, ang banal na Espiritu. See? Sino naniniwala sa banal na Espiritu? Dami din naniniwala dyan. Tanungin niyo, iglesia. Kalukuhan yun. Tanungin niyo mga Jehovah. Kalukuhan yan. See? Hindi sila naniniwala dyan. Kaya makita mo, kahit anong gawin nila, walang pagbabago. Hindi sila mabago kasi wala silang Espiritu. Andun yung power.
ng Diyos. Tatak ng Diyos sa iyo. Kaya makikita yung mga inumin lahat yan. Beer. May tatak yan. Hindi mo pwedeng angkinin. Hindi pwedeng iangkinin ng ibang kumpanya. Mayroong tatak. Ganyan ka rin. Pag tinanggap mo, nagkaroon ka na relasyon kay Kristo, andyan ang banal na Espiritu sa iyo. Hindi mo yan nakikita. Anong sabi ng John chapter 14. Nga natin. Yan. Pansinin ninyo. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. See? Forever. Andyan sa inyo. Kung hindi nyo ako maintindihan ngayon, pues wala kayong Espiritu ng Diyos. Andyan sa inyo. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanglibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanglibutan. Ngunit nakikilala nyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Ang sabi ng Biblia, He will be in you. Andyan yan. Gumalaw ka, gagalaw yung anino mo. Siya ang iyong konsyensya. Siya ang iyong pag-iisip. Yung banal na Espiritu, hindi na ikaw. See? Kaya kuminsan, pagka na may mali kang ginagawa, naisip mo, hindi ka enjoy siya yung ginagawa. See? Tikim ka ng isang beer, ay mali ito. Pampalusog sana ito eh. Pero mali, pag nakita ako, may nakakita sa akin, matitison sila. See? Kasi nandito na si Kristo. Yan. Tatak mo. Pag-iisip mo. Hindi yan nakikita. Kaya hindi siya pinaniniwala ng marami. Pero tumatahan sa inyo. Sino nakakita sa isip niya? Pakita sa kamay. Kita na niyo isip niyo? Hindi. Pero naniniwala kayo, may isip kayo. Oh. See? Totoo. Niwala tayo, may isip ako eh. Kasi kung wala akong isip, baka nabuwal na kayo lahat dyan. Ha? Ganun ang banal na Espiritu. Hindi natin nakikita. Pero naniniwala tayo, tumatahan sa atin. Ano po? Now, siya ang ating konsensya. Tingnan po natin, 2 Corinthians chapter 1, verse 22 to 21 to 22. Tama ba? Ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. At siya rin ang umirang sa amin. Nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang Espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. See? Anong ipinangako? Kaya tayo naglo-Lord's Supper. Yan ang sabi ng Panginoon. Gawin ninyo ito, alalahanin ninyo ito hanggang sa kanyang pagbabalik. Okay? Yun ang kanyang pangako. Bakit? Kasi nakita natin, okay? Tingnan pa natin. Ephesians 1:14. 13 to 14. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng pinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Anak ka ng Diyos. Dapat mong panghawakan
Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang lubos ng lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay pupurihin ang kanyang kalwalhatian. See? Ano pa? Maraming pangako ang Panginoon. Ano po? Then, anak na po tayo ng Diyos. Ano pong ibig sabihin yan? Pinatawad na po tayo. Bagong nilalang ka na. Pinatawad na tayo. Yung pagpapatawad sa atin, lahat po yan. Kasama. Past, future, present, at saka future. Kasama po yun sa pagpapatawad. Di ba niyo alam yun? Yung iyong nakaraan, lahat, pinatawad na ng Panginoon. Yung iyong kasalukuyan, pinatawad ka na ng Panginoon. Anong sabi ng Roma 6? Wala na yan dyan, kapatid. Roma 6:1. Magpapatuloy ka ba sa kasalanan para managana yung pagpapatawad ng Diyos? Hindi na. Yung mga awit, kabanatang 103, talatang 12, kung ano ang lawak ng silangan sa kanluran, gayon ko inalis ang inyong mga kasalanan. Okay? Kasama na yung mga nakaraan mo, yung kasalukuyan, at yung bukas. Future. Katibayan? Ang sabi ng Lucas 10:20, rehistrado ka na. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito ng mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Nakaupo ka lang dyan. May Kristo ka, rehistrado ka na sa langit. Di ba? Si Joan, sige, ang padala niya sa akin, na makumako. Siguro sa kagalakan. Nakaasawa siyang taga-Australia. Paglapag pa lang ng simulan na siya ng pabidyo-bidyo hanggang tumatakbo ang lahat. Tinatakbuhan ng sasakyan nila, yung kotse. Lahat nakabidyo na. Yan. Sabi ko, mapalad ka. Itinalaga ka talaga ng Panginoon para diyan. Na maging Australiana. Sabi ko, pero higit na mapalad tayo. Rehistrado ka na sa langit. Di ba? Naisulat na. Walang snowflake doon para takpan ang pangalan mo kung ika nagkakasala. Walang munggol na lapis doon na may bambura, nabuburay ng pangalan mo kapag kayo nagkasala. Past, future, present, tsaka future mo. Kasama yan sa pinatawad ng ating Panginoon Kristo. Anak ka na ng Diyos. Ano po? Yan. Filipos 3:20 hanggang 21. Yan po. Subalit, sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Pansinin nyo? Rehistrado ka na. Mula ro'y hinintay natin may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Yan lang naman eh. Natupad niyo yung kanyang pagkakatawang tao. Natupad na yung kanyang kamatayan sa krus. Natupad na yung kanyang paglibing. Natupad na yung kanyang pagbangon muli. Natupad na yung kanyang pag-akyat. Natupad na yung kanyang pag-upo sa kanang bahagi ng kanyang ama. Hebrew chapter 1. Nandyan po yan. Isa na lang yung kanyang pagbabalik. See? Yun ang pangako. Pag dumating siya, see? Kasama niyan yung kalwalhatian din natin. Ay ngayon, nasa sisidlan pa tayo na may kasiraan. Ito. Andiyan pa yan. Sakit ng ulo ko. Yan. Di ba? Taas-taas ng presyon ko. Andiyan ka pa Ang dami pang kasakitan. Ang problema ko ito. Yan. Bayaran na naman. Wala akong pera. Andiyan ka pa. Natural yun sa buhay natin. Di ba?
Ang dami kong sakit, lahat-lahat ng, anong tawag nito? Tis. Andiyan na sa akin eh. Tama ba yun? Diabetes, arthritis, ano ba? Prostatitis, puro tis. Yeah. Magana yung puso ko, tumigas na yung bukol ko, andyan lahat. Grabe na yung spinal ko. Pag nakaupo ako, nakatalong ko, hindi na ako makatayo dahil sa arthritis ko. Eh? Hirap na akong umihi. Andyan lahat. Andito ka pa sa sisimlan eh. Pinahirapan ka pa. Roma 8:23, tingnan nga natin. Andito ka pa. Kahit anak ka ng Diyos, nagdaranas ka pa. Eh, grabe. Ilang naubos ko na yung mga, ano na yan, bituon na yan, yung bukol na yan, tumigas na lang sa halip na. Ano ba? At hindi lamang ang siyang nilikha, kundi tayong mga tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din habang hinintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. See? Kaya huwag kayo magtaka kung bakit tinubuan ka ng bukol, tinubuan ka ng gito. No, huwag kayo magtaka. Yung buhay mo parang espiritong spagiting pababa ng pababa. Huwag kayo magtaka. Natural yun. Na po? Roma, tingnan mo nga, Roma 8:18. Ayun. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi may hambing sa kalwalatiyang ipahayag sa atin balang araw. Hello? May pagtitiis ka ngayon, pero mayroon kang kalwalatian na nakatalaga para sa'yo. Ganun yun. Ha? Pagdating ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga ang sabi ng 1 John chapter 3 verse 2. Mga minamahal, mga anak tayo ng Diyos ngayon. Panghawakan mo. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin, ngunit alam natin pa sa pagdating ni Kristo, tayo magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino siya talaga. Okay? Kung ano si Kristo, yan din ang magiging larawan natin. Kalwalhatian. Okay? Sa ngayon, ang dami nating nararanasan. Kahit anong hanap mo ng pagbabago, ilagay natin sa kamay ng Panginoon. Okay? Sapagkat hindi ito ang buhay. Hindi dito. Ano man mga bahagi na marami tayong kasakitan. Yung pagbabago natin, andon. Binago ka na ngayon. Bago ka na ngayon. Ha? Bagong silang ka na ngayon. Ano po? Now, pakatandaan po natin, maraming Kristiyano sa pangalan lamang. Mga Kristiyanong katawagan, man-made. Yan. Punong-puno yung mga bilangguan, punong-punong koreksyonal, punong-puno lahat ng mga klase ng city jails, provincial jails ng mga Kristiyanong pumapatay. Kristiyanong mga nangre-rape. Mga, ano tawag niyan? Chuchungke. Mga Kristiyano lahat yan. Pero hindi Kristiyano, walang Kristo sa kanilang mga puso. Na po. Now, ngayon, ang sabi ng Biblia, sa Roma, chapter 12, verse 1. Kaya nga, mga kapatid, habang nandito tayo,
habang nandito tayo. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang katampatan, karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Verse 1. Yan po. Ang sabi diyan, ialay yung ating sarili. See? Bakit ang ating sarili? Ano po? Nung araw, ang mga tao, Israelita, pag nagkasala, nagpapatay sila ng hayop. Pinatutulo yung dugo, at pagkatapos, sinusunog yung katawan para handog sa Diyos, no? Sa kanilang mga kasalanan. Dito hindi. Sa panahon ng Panginoon, ialay mo ang iyong buhay. Buhay! Nandyan lahat, gumagalaw. Andyan ang iyong isip. Andyan ang iyong puso. Andyan ang iyong katawan. Andyan yung kayong kalooban. Nandyan ang iyong espiritu. Nandyan ang iyong kaluluwa. Buong buhay. Ialay natin sa ating Panginoon Kristo. Hindi yan yung panahon lang dito na, praise the Lord, hallelujah! Panahon lang ng araw ng linggo. Hindi! Paglabas mo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Lahat ng yan. Alay mo ang iyong buhay sa bahagi ng ating Panginoon sa Kristo. Maraming Kristiyano, pag lumabas ng iba na eh. Pagdating ng Lunes, iba na yung buhay nila. Pagdating ng Martes, sila na nasusunod. Pagdating ng Miyerkules, sila na, buhay na nila. Pero dito, minuto, oras-oras, araw-araw, buhay mo, kailangan ialay sa Panginoon. Huwag kang magtatakda ng oras, ng araw. May encounter tayo. Araw-araw, minuto, naka-encounter ka. Kapiling ang Diyos. Si Kristo na, hindi na ako ang nabubuhay sa sarili ko. See? Maraming ganyan eh. Pagdating ng oras, makikita mo. Pakaisipin po natin mga minmahal. Pagka alam nyo, yung lugar na yan, andyan ang dyablo. Andyan ang dyablo. Huwag ka nang pumasok dyan. Nakukuha niyo punto ko? Ang dami na ngayon. Dami na ngayon. Pagka alam mo na ang lugar na yan, andyan ang dyablo, huwag ka nang pumasok dyan, ikokompromiso mo lang si Kristo na nasa iyo. Nakukuha ninyo? Ibig kong sabihin? Pagka alam mo, ng okasyon na ito, pinangangasiwa ng dyablo, huwag ka nang makisawsaw. Nakukuha ninyo? Ibig kong sabihin? Diretsahin ko na. Panahon ng kapistahan, ang daming Kristiyanong nandyan. Oh. Pag piyesta, alam nyo kung sinong itinataas? Diyos-Diyusan na walang pangalan sa Biblia. See? Ang sabi ng announcer sa puerto, nung tatawagin na yung mga magsasayo ng mga taga-kuron, magpe-present ang kanilang parte, Viva San Agustin! See? May sinabi siya, Viva San Agustin! Sabi ng ganyan, pinagpala niya ang bayan ng Kuron sa pagkakaroon ng perlas. Maraming perlas. Napunta kay San Agustin. Okay? Ano sabi ng Panginoon? Ng Diyos? Magkaroon ng lupa. Magkaroon ng lahat. Magkaroon ng tubig. Ang Diyos na nagsabi. Yeah? Kaya nga kanta ni Nora Honor, Peerless Shell. Di ba? From the ocean.
See? Ang Diyos. Sa Diyos lahat nagmula. Tapos mapupunta kay San Agustin. Tapos sa mga anak ng Diyos, nandun nakikisawsaw, tuwang-tuwa, galak na galak. Ialay mo ang buhay mo sa Diyos. Minuto, segundo, araw-araw, isang hain na buhay. Sikat pa. Sikat tayo. Okay? Kapanahon ng kapistahan, lungkot ng banal na Espiritu. Ang lungkot ni Kristo. Anak ka ng Diyos, may tatak ka ng banal na Espiritu, nandun ka sa klase ng mga pagtitipon ng itinataas idol. Idol. Sana naunawan po natin ito. Minsan hindi niyo nakita ang itsura ko dyan. Mas masaya ako, nasa loob ako ng bahay. Dahil alam ko, kabigatan ko na pumunta sa ganang sitwasyon. Dadaling ko ng kahiyan ang aking Panginoon Kristo. Pero marami mga anak ng Diyos. Hindi nila naintindihan kung bakit sila naging anak ng Diyos. Hindi nila naintindihan. Ano po? Yung tinatawag na buhay na handog, kalugod-lugod. Ang sabi diyan, bilang katapantang pagsamba. See? Pero nais kong liwanagin sa inyo, maraming nagsasamba sa Diyos, hindi maliligtas. Hindi nakakaligtas ang pagsamba. Ha? Hindi nakakaligtas. Wala sa Bible yan. Yung pagsamba. Nakakaligtas yung iyong pananampalataya at relasyon sa ating Panginoong Kristo. Eh? Diyan ang kaligtasan. Now, 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. See? Sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. May taas ang Diyos sa buhay mo. Makilala ang Diyos. Okay? Maging totoo lang ang Biblia, yung katotohanan sa Biblia, kung nakikita yung katotohanan sa buhay mo, ito po, susubukin din nila yung katagang pagbabago. Ano po? Kung nakikita rin yung pagbabago sa buhay mo. Katawan mo, templo na. Hindi na yan sa'yo. Pag-aari na ito ng Diyos. Binili sa malaking halaga sa pamamagitan ng buhay at kamatayan ng ating Panginoong Kristo. See? Yan po. Binili sa malaking halaga. Punta ka sa hardware, diyan kay Alan. Bili ka ng pako. Eh? Pagbigay sa'yo, binayaran mo. Hindi ka niya sasabihin, balik mo yan dito. Ikaw na may-ari. Transfer of ownership, ikaw na. Binili mo. Yung katawan natin, pag-aari na ng Diyos. Kinakailangan gamitin sa bahagi na kung saan maluluwalhati ang ating Diyos. Yung ating katawan, templo, na ibig sabihin, dito po nagdi-display ang Diyos ng kanyang kaluwalhatian sa bahagi ng ating katawang ito. Okay? Pagkatapos makikita, ang galaw mo, nandun ka pa rin sa sanglibutan. Paano di ba? Pagdating ng linggo, pumupuri ka, luwalhati, ganyan. Pagkatapos, pagdating sa mga anong klase yan. Tingnan natin, mga minamahal. Saan ba ako? Nakadiretso ba ako? Umaakbang ako pa kaliwa? Umaakbang ako sa kanan? No? Ano ba ang buhay na mayroon po ako?
Buhay ba na kay Kristo? O buhay na nasa sanglibutan? Verse 2, Romans chapter 12, verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawa ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap sa kalooban ng Diyos. Hindi sa kalooban mo, sa kalooban ng Diyos. Okay? Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at perfect sa kalooban ng Diyos. Kasi kadalasan, puro kalooban po natin. Puro kalooban po natin. Ano po? Madalas. Now, sa taong 2025, pamuhay po natin ang mga bahagi kung ano ang kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng ating Panginoon Kristo. Ano po? Huwag po natin iasa yung pagbabago. Ano kaya ang dadali ng 2025 sa buhay po natin? Katulad din kaya siya ng 2024 na ang dami kong kasakitan, ng 2019 na mayroong pandemic, na mayroong COVID. Tinitingnan natin yung mga bahagi ng taon. Tingnan mo ang iyong kaugnayan kay Kristo. Tingnan mo si Kristo na nasa iyo. Ang sabi ni Apostol pa, hindi na ako nabubuhay. Hindi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ipinako ka na kasama ni Kristo. Namatay ka kasama ni Kristo. Bumangon ka muli kasama ni Kristo. Pagbalik ni Kristo, ikaw ang babalikan. May tataka na nasa iyo ang banal na Espiritu. Nakukuha po ba natin? Tayo manalangin. Bang banal, marami pong salamat Diyos sa iyong mga salita. Pagpalain mo po kami, O Diyos. Patawad po kung may mga bagay, Panginoon, na nagagawa kami at may mga bagay na hindi po abot ng aming pangunawa. Ipakita mo po sa amin, Panginoon, ang kahalagaan ng aming pag-akbang sa bahagi ng aming mga buhay. Hindi po yung mga bahagi ng takbo na magagawa ng sanglibutan sa aming mga buhay. Hindi po takbo na bahagi, O Diyos, ng bagong taon na amin pong tatahakin. Kundi ang bahagi, Panginoon, ng aming mga buhay na kalakip, O Diyos, sa iyo. Tulungan mo po kami. Paging dapatin mo po kami na kahit nakukunti ang bahagi ng aming mga bilang, pero sa bahagi ng quality ng aming kaugnayan sa iyo, Diyos, nakikita po, Ama, ang katotohanan na hiwalay, Panginoon, sa marami. Bless mo po ang bawat isa sa amin na sa pamamagitan ng kukunting ito, makita, Panginoon, ang tunay na buhay na nasa amin si Kristo. Pinupuri ka namin, Ama. Salamat sa iyong mga katotohanan. Bless mo po ang iyong mga salita sa aming mga buhay. Palakasin mo po kami. At patuloy, Diyos, na itayo ang aming kaugnayan sa aming Panginoon Kristo sa pamamagitan ng pangangasiwa, pagtuturo ng banal na Espiritu. Tinataas po namin lahat sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen.